Hello, kung pinapanood mo ngayon 'to, malamang nakita mo yung Facebook post ko about sa software na ginawa namin na sinabi ko dun, nakagawa kami ng machine learning platform or software na kaya niyang mag-predict at fairly high accuracy kung ang isang link prospect mo for your SEO campaign, part ba siya ng PBN or hindi, legit ba siyang website. Now, mukhang maraming interested na subukan ito kasi internally binebeta test namin eh. Hindi naman siya tool na dinevelop namin para gawing subscription, commercial, or even link bait. Hindi. Ano lang talaga, internal na tool lang namin to, and siguro for people who will be invited to test it with us, pwede rin nilang gamitin para naman medyo give and take yung ano natin, relationship natin dito. Pero yeah, I think maraming gustong sumubok pero ang problema kasi dun, baka subukan nila ng wala silang context kung anong ginagawa ng tool na 'to, tsaka kung ano yung limitations niya, tsaka benefits niya, I guess, tsaka kung papaano nilang iti-treat yung results na 'to. So, in this video, well, there will be two videos. In this video, ang i-explain ko how the concept came about na i-develop namin itong software na 'to, and sa second video, dun ko ide-demonstrate paano siya nagwo-work in actuality para 'pag sinubukan niyo, magamit niyo siya ng tama. So, start tayo. Bakit kung may gumawa nung tool na 'to, ang pangalan pala nung tool na 'to, PBN Buster. So, as the name suggests, ang gusto naming gawin niya para sa'min is i-identify niya yung mga websites na potentially part ng mga private blog networks or PBN. Now, hindi naman 100% kaya niyang i-accomplish yon, pero mga 96% kaya niya, 97%. Depende sa dami ng mga data na i-feed mo dun sa algorithm. Pero baka nagtataka kayo, bakit ka gumawa ng isang tool na mag-identify o magpe-predict ng likelihood na PBN ang isang website? Well, quite simply, ang mga PBN kasi or private blog networks, medyo naging negative yan sa SEO community eh. And it was not always that way. Initially, private blog networks were fine. Like, pwedeng ang isang tao or isang company may-ari ng maraming blogs, and wala namang problema kung associated sila sa isa't isa, and wala namang masama kung may iba't iba kang blogs. Ang problema kasi, habang tumatagal, naisip ng mga tao na yung mga private blog networks na yan, hindi naman kailangang magkaroon sila ng readership or intent para maging legitimate na publication. Pwede silang gamitin sa black hat na SEO. Kasi dati, ang private blog networks, pag sinabi mong ganun yon, ibig sabihin lang marami kang mga blogs na websites, and may sarili-sarili silang topics, sarili-sariling audience, and walang problema doon. Yun yung white hat na PBN. Pero pag meron kang maraming mga blogs, tapos ang intention lang nila is maging sources ng links, whether binebenta mo sa ibang tao or pinanglilink mo sa sarili mong mga money websites, doon nagiging black hat yung PBN, and yun yung kina-crackdown ng Google. So, yung mga PBNs na yan, pag isa kang agency owner kagaya ko, or kailangan mong mag-build ng super daming links, like kami, per month, I think ang mga quota namin ng mga backlinks for our clients, mga 300 minimum, 400, minsan naabot pang almost 500. Super dami ng mga links na kailangan namin i-build para i-support lahat yung mga SEO campaigns na ginagawa namin. Now, ang danger kasi, pag ganyan karami yung links na binibuild mo para sa maraming kliyente, is inevitably makaka-come across ka ng mga websites na part ng private blog network, and you don't want to get links from these guys. I-explain ko maya-maya. So, paano ba nagwo-work ang mga private blog networks na modern, or yung at least the black hat ones? Usually kasi, yung mga yan, madali silang makaloko ng mga SEO specialists dahil for the most part, ang process ng mga SEO specialists, pag naghahanap sila ng potential link source, tinitignan nila yung metrics. So, domain authority, citation flow, domain rating, kung ano man gusto mong itawag, nung araw, page rank. Okay yung mga yon. Dati, magandang indication yung page rank tsaka yung mga domain authority na ganyan. Pero ngayon, hindi na masyadong
sure na okay yung website kahit mataas pa yung metric niya. Bakit? Kasi meron ngang mga PBNs. Ang ginagawa ng mga yan, usually, naghahanap sila ng mga domains na nag-expired na hindi na ginagamit. Pero sa alaala ng Moz o ng Ahrefs or ng Majestic, nagkaroon ng backlink yan dati and attached pa rin yung mga metrics na yon. So, maaring ang isang blog dati, thriving siya, may readership siya, nakaabot siya sa domain authority 30, sabihin mo na lang. And then, nag-decide yung blogger na hindi na profitable to, iba na gusto kong gawin sa buhay ko, quit na siya. Pabayaan na yung domain, nag-expire na, and then deads na yung website. Ang gustong mangyari ng mga PBN owners is punta sila sa GoDaddy auctions or sa mga sophisticated na tools gaya ng Domain Reanimator or other similar PBN builders. Mag-i-scrape sila ng results ng mga available na domain na nagamit dati, tapos titignan nila dyan ano yung may domain authority na. Pag mga 20, 25 pataas, bibilin nila yan. Tapos, ang gagawin nila, kukunin nila sa Wayback Machine yung archive nung itsura nung website na yon, pati content, kasi nandyan pa yung HTML nun eh. Da-download nila, tapos gawa silang fresh na WordPress install, and then, kumbaga, yung patay na website dati, bubuhayin nila ulit kasama yung domain authority niya na naka-record pa sa Moz or sa ibang tools. Lalo na kung recent lang nag-offline yung website, buhay na buhay pa yung yung mga metrics nun. Ang mangyayari niyan, re-reconstruct nila yung website and then ililink nila sa iba't iba na mga pag-aari nila na websites din para mas lalong dumami yung unique linking domains, mas tataas yung domain authority, citation flow, DR, yung mga ganyan. I think isa sa mga biggest SEO agency owners dito sa Pilipinas, kaibigan ko, sinabi nga niya super daling i-manipulate niyang niyang domain authority, pati domain rating. Basta maraming unique linking domains na nagpo-point, tataas at tataas talaga yan. Well, hindi lang naman isa yung kilala kong nag-PPBN dito sa Pilipinas. Siguro, wala pa naman sa 10, pero at least isang kamay, mabibilang mo yung mga sumubok na or ongoing pa rin yung may PBNs sila dito sa Pilipinas. And hindi ko inuhusgahan na yung business practice nila. Silang bahala kung gusto nilang gawin yan. Pero, ang masasabi ko lang, mahirap kasing makakuha ng mga links sa mga ganyan kasi sooner or later, mababust din ni Google, mafi-figure out niyang part ng PBN yan. And medyo disastrous pag ganon, malagim yung mangyayari pag nabust na yung mga PBN website. So kami, as an agency, as much as possible, iniiwasan namin yung mga ganyan kasi usually ang mga PBNs ngayon hindi na concentrated yung paglilink nila sa isang money site. Usually ginagamit nila yung mga PBN websites nila para magbenta ng links sa mga SEO. At lalong-lalo na kung di mo alam talaga yung tinitignan mo, ikaw yung link builder, madali kang maloko ng mga PBNs na to na okay, domain authority 30 website about finance yung client mo, $20 lang, $30 lang, makapag-guest post ka na and then kuha kang link. Ayun, may transaction na kayo. Kaso, may risk talaga yan, kaya iniiwasan namin. Ano yung mga risk? Pinakauna, si Google, gumaling yung algorithm niya na i-ignore yung mga spammy na backlink. So, kung nabust na ni Google, kung nalaman na niya na PBN yung website na yan, maaring hindi siya bumagsak in terms of rankings, maaring nandyan pa rin yung metrics niya in terms of DA, pero maari din na hindi na nagpapasa ng link equity o link juice kung ano man yung gusto nyong itawag, page rank, yung website na yon. Kasi nga alam na ni Google na part siya ng malaking scheme na nagbebenta ng links tapos wala naman talagang readership o following itong website na to, ni-restore lang siya from an old expired domain. Si Google, kumbaga meron na siyang mute button sa mga websites na yan. Pwede niyang patahimikin or pigilan yung pagdaloy ng page rank palabas sa kanila. So, kung ikaw yung nakalink prospect dito sa website na to, tapos nagka-transaction kayo, bumili kang link sa kanya, kahit na binayaran mo siya at kahit nakakuha kang link, maaring walang ranking power na dumidiretso sa website mo or website ng client mo. Yun lang naman. Yun yung pinaka-common na risk dito sa mga PBN. Sayang yung content na binigay mo, sayang yung time mo na i-prospect at makipag-negotiate sa kanila, and sayang yung binayad mong pera, syempre. Pero,
Kung medyo garapalan talaga, puwedeng ma-bust ng mga algorithms 'yan kagaya ng Google Penguin na anti-link spam and puwedeng mahawa yung website mo sa pagka-penalize ng mga PBN sites kasi kung super dami mo ng links galing sa mga PBN sites, puwede ring i-assume ng Google na part ka ng PBN, so maaaring tamaan ka. Or puwedeng tamaan ka rin nung mga anti-content spam na mga algorithms, yung mga old school Penguin, Panda, hindi na 'yan ang tawag nila diyan these days, pero ano, gano'n din yung concept. Kung mukhang content farm yung website mo tapos ang dami mo pang links galing sa mga PBN, medyo malabo ang kinabukasan mo sa Google. So, puwede rin manual action, although hindi na masyadong uso itong manual action. Para sa'kin ang pinakamalaking risk lang talaga niyan, yung masayang yung time mo kasi hindi na ino-honor ni Google yung mga links na 'yan. Now, na-establish na natin, sabi ko naman sa inyo, iniiwasan talaga namin yang mga PBN na 'yan. Gusto naming makakuha ng links para sa mga clients namin galing dun sa mga legit na websites na may totoong readership, totoong brandability, totoong following. Kasi totoo rin yung makukuha mo na link equity sa kanila, yun yung makakapagpataas ng rank mo. Now, just quickly, eto yung mga ginagawa namin para i-identify kung PBN ba o hindi ang isang website. Ang problema lang kasi dito, 'pag nagli-link prospecting ka, madali yung mga ibang bagay, madaling kumuha ng trust flow, domain rating, domain authority, organic traffic, and whatnot, yung mga numbers, madali yung mga metrics na yan. Ang nagpapatagal sa link prospecting namin na talagang may stress at mamumuti ang mata ng mga tao kakatingin ng website is yung manual review na process. Yun yung final step. Actually, tingin ko, ito yung naghihiwalay sa amin sa maraming SEO agencies sa Pilipinas, Kaya mas effective typically yung mga campaigns ng Searchworks dahil may extra layer kami ng quality. Yan sinasabi ko na sa inyo, kung gagayahin nyo, hindi, bahala na kayo sa mga buhay nyo. Pero kami, nitignan talaga namin kung yung website, halatang-halata mo yung mga yung mga PBN websites. Usually yung mga design nila super generic. Yung tipong pag ang dami mo ng naling prospect, makikita mo magkaibang website pero parehong-pareho yung template na ginamit. Usually pag PBN ng website, ganyan yan. Kasi wala masyadong pake yung owner kung maging unique man o brandable yung design niya. Wala. Isang malaking giveaway din yung mga about us pages nila, lalo na kung halos walang laman or super vague ng pagkasulat. Hindi ko na i-sequence. Tapos wala siyang masyadong social media presence kasi nga, ang goal lang ng website na yan, magbenta ng backlinks. So, asahan mo, hindi yan active sa social media. Yan, sinecheck namin manually ang mga bagay na yan. Tapos, yung mga topics nila, lalo na kung parang ang chapsuy-chapsuy ng mga sinusulat nilang articles, yung tipong, kunyari, vlog yan tungkol sa isang topic like, sabihin mo lang, fintech. Tapos makakita kang articles about sa fintech, pero meron ka rin makikita ng article tungkol sa travel, article tungkol sa medicine, article tungkol sa gambling. Yung parang wala na sa tema, yung mga articles na sinusulat ng website, yun, dead giveaway yun, na PBN yun. So, para sa akin, yung kawalan ng mga about us information, yung super generic na design, chapsuy na content na parang anything goes na lang, yung mga topics, yung sobrang daming guest post na halos lahat na ng content niya, mga guest post, super daming outbound links, yan yung mga dead giveaway na PBN yung isang website. Tapos yung yan, yung mga topics niya, sabog-sabog. Yun yung mga pinaka dead giveaway nila. Tapos, most self-respecting websites would want people to know who's behind them. Usually, yung mga PBN websites, walang pangalan ng mga author na totoong tao. Yung mga totoong websites naman, syempre meron. Gusto mo, vlogger ka, sumikat ka, di ba? So, yan. Usually, mga examples na binigay ko in a past lecture ng mga pinagkaiba ng ito, medyo mukhang PBN type na, alam mo yon, yung super fluff lang, yung mga about us pages nila. Tapos, tignan mo yung mga examples ng mga mas legit na websites, mas very definite, very personable yung mga about us nila. Meron pang mga iba, post nyo na lang, basahin nyo na lang. Medyo tinatamad na ako i-discuss. Pero yun yung mga hallmarks ng isang PBN website. So, ngayon, what does this all mean? Sa process namin kasi as an agency, ang na-mention ko kanina sa inyo is pag nagli-link prospecting kami,
meaning yung naghahanap kami ng mga websites na gagawing legitimate sources, um, ang pinakamatagal na part yung manual review na yon. Sabi ko nga sa inyo, yung mga metrics, numbers, ang dali lang kunin yan eh. Bibigyan ko kayong example. Sa MOZ, pwede mong i-bulk check yung mga domain authorities. Kung di man sa MOZ mismo, yung mga tools kagaya ng website SEO checker, pwedeng kahit 100 pa na websites, i-link prospect mo silang lahat. Like, tipong gumamit ka ng tamang search operator sa Google, di ko na i-elaborate yon. Dapat alam nyo na yon kung link builder kayo. Pero kung nahanap mo na yung mga websites na relevant sa'yo, ipasok mo lahat yon sa website SEO checker or sa Moz, bulk export mo, lalabas lahat yung domain authority ng mga yan. Kung nasa Ahrefs na naman, pwede mong i-bulk check din. Gamitin mo yung batch analysis na function niya. Pwede mong makuha lahat yung organic traffic estimates nila per month, pati yung domain rating nila. Kung Majestic naman yan, may bot checker din yan nung citation flow tsaka trust flow. So yung mga yon within minutes, pwede kang makagawa ng database talaga ng mga website na may metrics. Tapos, sort mo na lang nun. Tignan mo yung mga matataas sa mga mabababa. And then, tignan mo kung sinong pasok. Kaso nga, sabi ko sa inyo, ang danger doon, kung puro sa numbers at sa metrics ka lang tumingin, maraming mga PBN website na magaling gumawa ng mga peking numbers at metric sa mga tools na yan. So ako, hindi ako nagtitiwala 100%. Kaya nga may additional step kami, yung manual review na kakapresent ko lang sa inyo para ma-confirm talaga kung matino yung website o hindi. Now, may dalawang malaking problema doon. Una, matagal i-check kung PBN yan, mga 10 to 15 minutes per website. Paano kung 100 website yung i-check mo? Pakatagal, isang buong araw tumitingin ka lang, nagre-review ka. Pangalawa, may subjectivity dito. Minsan kasi, syempre, from person to person, what looks like a PBN to you might not look like a PBN to that person. Minsan kasi may mga website na hindi naman super obvious na PBN sila from the eye test pag manual mong tinignan. Pero baka PBN talaga sila. Actually, mas nagkakatalo yan, depende kung gaano naka-desperate yung link builder. So for example, ang hirap hanapan ng links ng, sabihin mo na lang, cannabis-related na client. Siyempre, sa kagustuhan mong makakota ka ng mga links, minsan yung website kahit mukha ng PBN, papatulan mo pa rin para lang mabuo mo, para bayaran ka ng kliyente mo or hindi ka mapagalitan ng boss mo. So, depende sa tolerance, sa spamminess ng tao, kasi tao pa rin ang tumitingin hindi 100% rational at objective ang mga tao all the time. And depende, gaano siya kadesperadong makascore ng link, maaring itaas o ibaba niya yung standards niya na sasabihin niya, ay hindi, parang okay na tong about us page. Ay, hindi naman ganun kachapsoy yung content niya. Yung mga ganun. So, yon ang risk doon sa manual review. Bukod sa matagal siya, medyo may mga websites na bumo-borderline lang and depende kung sino yung tumitingin kung i-approve niya o hindi. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Searchworks, kailangan naming makaproduce ng mga 300 to 500 na backlinks para sa mga kliyente namin per month. Para makaproduce ka isang backlink, ang dami mong pagdadaanan na nireview na website kasi hindi naman lahat ng prinaspect mo pasok sa metrics, hindi lahat ng prinaspect mo pasok sa eye test, hindi lahat ng pasok sa eye test, pag kinontak mo, sasagot. Hindi rin lahat ng sasagot, papayag na magbigay ng link sa'yo, whether free yan or not. So, kailangan namin gawing efficient talaga yung process. And one way to make this process super efficient would be i-eliminate namin yung manual review process na yon and gawan namin siya ng paraan para ma-automate. Kaso for the longest time, ang hirap gawin yan. Kasi paano ka naman magde-develop ng isang software na magma-manual review imbes na yung tao ang gumawa? Hindi pwede. So, ang naisip ko, since nag-take up ako ng data science, maaring hindi ako makagawa ng software na magma-manual review o mag-automated review ng bawat website. Wala rin akong kakayahang mag-develop ng mga algorithm na titingin sa social media, titingin kung chapsuy ba yung graphics na yan, o yung blog post na yan, kung personable ba yung About Us page o hindi. Mahirap yon. Mahirap talagang gawin yon. Pero, meron isang paraan ako naisip kung paano ma-figure out natin anong
ano ba usually yung mga patterns ng mga websites na legit at patterns ng websites na PBN in terms of their metrics sa SEO? Meaning, meron bang combination ng domain authority, domain rating, trust flow at organic traffic na kung mataas lahat itong mga to at nasa certain number sila, likely ba na legit yung website na yan? And kung ang mga numbers ba is medyo mababa siya dito, medyo mababa siya dyan, mas likely ba na, na PBN yung website na yan? Hindi mo masasabi yun kung tao ka lang tapos tinitignan mo yung mga data na yan sa numbers. Pero ang makakapagsabi nun would be machine learning algorithms. Kasi ang machine learning algorithms, kaya niyang i-crunch yung sobrang daming data at makita yung mga patterns na correlated sa oo at hindi. Bakit ko sinasabi yung oo at hindi na yan? Kasi yun lang naman ang fundamental question dito eh. Ang website ba na nire-review ko bilang isang link builder, fundamentally, PBN ba to sa tingin ko o hindi? Oo o hindi? Yun lang yung dalawang bagay na sasagutin mo doon, approved or rejected. And ang maganda sa mga machine learning algorithms ngayon is meron siyang tinatawag na function na classification, which is ika-classify mo nga kung yes or no, approved or rejected. And using data that's available to us, ang naging concept ko is meron bang such thing as patterns in the metrics of websites that would allow us to say with confidence na based sa combination ng DA, DR, organic traffic, trust flow, malamang sa hindi legit itong website na to. And based sa same metrics na yun, malamang sa hindi PBN itong website na to. Yun yung fundamental question. So, tinignan ko. Malalaman lang natin kung susubukan natin eh. So, eto yung nasulat natin na program. So, this program is running on Python kasi Python talaga yung pinaka-okay in terms of data science and machine learning. Please note, hindi ako Python expert sa coding. I only know, maybe 5% of everything there is to know about Python. Madalas sa hindi, nagre-rely din ako sa tulong ng ChatGPT tsaka ibang large language models para i-correct yung code ko. Kasi, yun nga, hindi naman ako expert na coder. I just know how data science works and how SEO works for that matter. So, yun, nabuo natin ito. Hindi ko na papakita line by line siguro yung program. Papakita ko lang yung mga important na parts. So, basically, itong part na to, ini-import lang natin yung ating mga libraries. Basically, nagbibigay ito ng mga functionalities sa Python setup dito sa Jupyter Notebook. And then, ilo-load natin yung dataset. Yung dataset, ang pinakamahalagang part nitong whole thing na to. Kasi ang dataset namin would be this sa Excel. Ito ang ginamit kong dataset. Galing ito sa sarili naming mga trackers na mga link prospects kung saan nilalog namin yung pangalan ng mga websites and then lalagay namin yung DR, DA, organic traffic. Makikita nyo naman dyan yung OT is organic traffic. Tapos, makikita mo rin dito yung status niya or yung remarks. 1 meaning approved, 0 meaning rejected yung website. Itong 1 at 0 na to, based yan sa manual review. Lahat itong mga to na nakikita nyo dito, tao ang nag-review niyan previously. Pero that same data, if i-feed natin sa Python, tapos gagamitan natin ng machine learning algorithms para yung patterns namin ng pag-approve o hindi based sa mga metrics na to at sa eye-test, makita natin yung correlation and then makakapag-predict tayo kung ano yung i-approve natin sa hindi. So, mas comprehensive dito yung totoong tracker namin. Itong nakikita nyo dito, trinim ko na lang DR, DA, organic traffic. Yung una naming model and yung actual naming ginagamit na model, may trust flow pa yon tsaka citation flow. Pero alam ko, hindi naman lahat tayo may access sa paid na Moz, paid na Majestic, paid na Ahrefs. So, pag dinagdagan ko pa yung dami nitong mga variables na i-consider ng algorithms, tingin ko ilan lang sa atin yung makakagamit dyan. And gusto ko kasi mas maraming tao yung makagamit So, pag dinagdag mo yung citation flow dito at saka yung trust flow, tumataas ng konti yung accuracy, nagiging 97%. Yun yung pinost ko. Pero pag
inalis mo silang dalawa, magiging 96%. Sa akin, okay na nawalan ako ng 1% na accuracy kung ibig sabihin nun, mas less yung data tsaka yung tools na gagamitin para ma-feed natin yung kailangang i-predict na data para ma-build natin itong model na to. So, ganito lang yung itsura. Ilang columns lang to, lilima lang. So, yung pangalan ng website, DA, DR, organic traffic, plus yung decision ng tao, 1 at 0. 1 for approved, 0 for rejected. Ngayon, balik tayo dito. So, linoad na natin yung dataset. By the way, yung dataset na yon, pinantay namin yung number ng mga approved at rejected na websites para hindi magkaroon ng super bias towards approved yung or rejected one way or the other. Pag kasi hindi balance yung data, hindi ganun ka-accurate. Magkakaroon ng bias yung machine learning. Kumbaga, para siyang nag-interview ng nagpa-survey. Tapos, ang sinurvey niya, puro mga milyonaryo, mga 80% milyonaryo, 20% lang yung middle class, tsaka yung mahirap. Ang magiging tendencies nun na matututunan nung nagse-survey tungkol sa data would be more of the mindset ng mayaman kesa sa mahirap at middle class. Kasi nga, hindi balanse yung sources at demographic. In our case, binalanse namin yung dataset ng same yung number ng approved tsaka rejected para mas balanse yung pagkatuto ng machine learning model namin kung ano yung dapat i-approve or kung ano yung usual na na-approve at usual na hindi na-approve. So, dinoad na natin yung dataset natin, pasok na siya dito sa Python. And then, pag sinabing separating the features, ibig sabihin dyan, binablindfold natin itong Python. Ibig sabihin, nakita nyo, di ba, meron tayong column na remarks, 1 at 0. Ang gagawin natin dyan, mga 70% ng buong dataset, magiging siyang pang-training. Ibig sabihin, dun matututo yung machine learning model natin. And yung natitirang 30%, yun yung magiging pang-testing niya. Yun yung testing set. Ibig sabihin, based sa natutunan mo sa 70% ng data, aalisin mo yung remarks na to. So, hindi na niya alam yung mga sagot. Yung natitirang 30% nitong data na to, ipipredict niya kung approved ba o rejected yung mga websites na yon based sa natutunan niya sa 70% ng data. Okay. So, ngayon, naalis na yung pangalan ng mga websites tapos inalis na rin yung mga remarks. Ang meron na lang siya is rows na nag-i-indicate ng mga metrics na yan. DA, DROT. Again, tinanggal ko na yung citation flow at trust flow para mas maraming makagamit nito. Kasi marami naman sa atin meron both access sa MOS tsaka sa Ahrefs. So, pag tinignan mo dito, ito hindi naman essential pero gusto kong makita paano nagko-correlate yung organic traffic with being approved and rejected. So, kung marunong kayong magbasa ng heat map ng correlation, ito yon. Hindi ko na explain sa inyo paano nagwo-work yan. Kayo na mag-research nun. Wala na tayong panahon. And then, ginawan ko rin siya ng feature importance analysis. Dito makikita mo kasi anong tingin ng machine learning model na pinakamabigat na factors or pinaka-correlated na factors sa pagka-approve or hindi pagka-approve. So, makikita mo dito, organic traffic yung parang pinakamabigat na nakikita niya na number na nakaka-apekto ng pagka-approve o hindi. Ibig sabihin nun, pag mababa yung organic traffic, malamang sa hindi ma-reject. Pag mataas yung organic traffic, malamang sa hindi ma-approve. Parang ganun yung diwa niyan . Same with domain authority and domain rating. Makikita mo nga, hindi ganun sila kataas in terms of feature importance. Ibig sabihin, pwedeng maging super taas ng DR or DA, may chance pa rin na ma-reject. Pwede rin maging mababa sila, may chance pa rin na malaki pa rin yung chance na ma-approve. Parang ganon. Ibig sabihin, hindi ganon kalaking factor sila kumpara sa organic traffic. Yun ang tingin ng machine learning algorithm. Hindi ako ang nagsabi niyan sa kanya or nag-program na gawin niyang pinakamalaking factor yung organic traffic. Nakita niya based sa data ng mga approved at rejected, ito usually yung nagmamatter. Itong dalawa, nagmamatter ng konti pero hindi kasing laki nito. Which, come to think of it, when, if you know SEO, alam mo na madaling pikayin itong
DR tsaka DA. Yun nga, magparami ka lang ng unique linking domains. Pero yung organic traffic, kasi si Google, hindi mo kasing daling maloloko kagaya ng algorithms ng Moz tsaka Ahrefs. Si Google, mas mahirap pekein yan eh. Dahil hindi mo masyadong mapeke si Google, mas nagiging malinis at malaking basihan yung organic traffic na binibigay niya sa'yo. So, mas mataas yung organic traffic, mas likely okay ka at may legit kang following kasi si Google na yung nagbigay ng traffic na yun sa'yo eh. So, mas mataas, mas malaki yung chance na ma-approve. Mas mababa, mas maliit yung chance na ma-approve. So, tingin ko medyo legit itong pinakita niya sa feature analysis na to. And then, so, ayan, ready na yung data natin, na split na natin yung data 70-30 as I mentioned, na separate na natin yung features. Ibig sabihin, inalis na natin yung pangalan ng website, pati yung outcome. Kumbaga, para wala siyang kodigo eh. And then, binild na natin yung model natin. Ang model na ginamit natin dito ay tinatawag na random forest classifier. Basically, na gumagawa siya ng flowcharts, nagtatanong siya about sa data ng yes or no across several different levels. Tapos itatry niya yon on 3 different ways of doing it at least. And then yung final answer, magbobotohan yung mga random forest mo kung ano ba talaga, reject ba o approve. So if you're not familiar with data science or statistics, I can't help you right there, but if you're interested, do some research and wait itong mga random forest classifier. And then, lumabas na yung accuracy niya. Makikita mo dito, ito, 0.96 siya. Ibig sabihin, 96% accurate. Yan yung sinasabi ko sa inyo na with trust flow and citation flow, it's more accurate, 97%. Pero, yung 1% na yan, para sa akin, hindi na worth it na mag-subscribe ka pa kay Majestic. So, inalis ko na lang. Anyway, ang pinakamalakas na factor lang naman sa pag-approve o hindi yung organic traffic, and then supplementary sina DR and DA. And then, yun, tawag dito, hyperparameter tuning. Basically, itong part na to, nire-refine ko lang, tinitignan ko anong hyperparameters yung best. Again, i-research nyo na lang yun kung di nyo alam ang pinagsasabi ko. Basically, gusto kong mapataas at ma-optimize yung prediction model. Pero, kahit in-apply ko na yung best na hyperparameters, mga nasa 96% accurate pa rin siya, which is acceptable. Kung 96% accurate, wala na akong masyadong marereklamo doon. Ito yung confusion matrix niya. Ibig sabihin, super minority lang yung false positives kumpara sa true positives. Super minority lang yung false negatives kumpara sa true negatives. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang naman nun, mga bata, 96% of the time on accurate. Pag sinabi niyang approved yan, approved yan. Ibig sabihin, kahit ipatingin mo sa tao, 96% of the time, i-approve niya yan. And then, kung hindi naman, kung rejected yan, around 96% of the time, pag sinabi niyang rejected yung website na yan, reject talaga siya. Ibig sabihin, consistent sa decision making ng mga link builders ko dito sa Searchworks. 96% of the time, yung mga prediction nitong machine learning algorithm natin. So, save lang natin yung model. Don't mind all of that. And then, dito sa bandang huling part na to, i-enter mo lang dyan yung sarili mong dataset. Now, dumako naman tayo doon. Paano mo gagamitin to? Sabihin mo, Sir Glenn, okay naman lahat yan na kwento mong yan. Medyo dumugo na yung ilong ko dahil hindi ko maintindihan yung pinagsasabi mo. Ano ba talagang ibig sabihin para sa akin yan bilang isang link builder? Ang ibig lang sabihin yan sa'yo para bilang isang link builder is kung meron kang dataset na parang ganito, na nandyan yung mga pangalan ng websites and nandyan yung DA, DR, tsaka organic traffic metrics niya, and wala ka pa nito, syempre, di ba? Kaya pa niyan. Oops. Wala ka pa nung remarks, approved tsaka rejected, hindi mo pa alam. Ang kailangan mong gawin is i-review yung mga yan, typically kung wala ka nitong software. Pero ang gagawin nitong software na to, pag finid mo itong ganitong klaseng dataset, hindi ito ito yung basis kasi niya, wag mong i-feed dito, edi naging 1:1 kasi nga, same data yan. Pero pag ikaw na nanonood nito, meron kang sariling link prospects at nilagay mo yung pangalan ng website, nilagay mo yung mga metrics nila, tapos wala na dito itong remarks na column,
Pag pinasok mo yung dataset na yan, alisin na nga natin 'to. Pag pinasok mo itong dataset na 'to, dun sa software namin, siya yung maglalagay nung remarks na column, siya yung maglalagay ng 1 o 0, and meron siyang lalagay na, tawag dito, status na column dito, approved, rejected, yung lalabas diyan. Pag ni-run mo yan dito lang locally within my own computer sa Python, less than 1 second, less than 2 seconds, mapoproduce niya yan na yung results. Sinubukan ko pa lang up to a spreadsheet of 100 pero super bilis. Once na hinit mo yon, nilagay mo yung file path dito nung gusto mong ipa-predict na dataset sa kanya kung approved or hindi, bibigyan kanyang download agad sa Google Chrome kung na meron na nung columns ng approved tsaka rejected. Ganun kabilis. Pero naiintindihan ko rin na kung ibibigay ko sa inyo itong Python scripts na to ngayon, 99% sa inyo hindi man alam kung anong gagawin dito, paano i-run and whatever. So, to make it user-friendly, actually yung team ko natutunan na nilang i-run ito kahit hindi sila Python coders Kasi ang totoo naman dyan, papasok mo lang yung address or yung file path nung dataset mo ng mga websites na papa-approve mo hindi. Tapos pag ni-run mo yan, pindutin mo lang yung shift enter, lalabas na yung resulta. Mada-download mo na yung file na may additional columns. Pero to the general public, this is not very user-friendly. It looks like absolute gibberish. Baka magalit lang kayo sa akin pag pina-access ko sa inyo to. So, anong ginawa ko para maging user-friendly? Ginawa ko siyang web application. Kung saan, may web page ka lang pupuntahan sa internet, tapos meron lang button doon, nakalagay lang PBN Buster, may button lang doon na upload file, pipiliin mo yung file mo, enter, tapos meron lang button na process file, pag napindot mo yung process, within a few seconds, papa-download na niya sa'yo yung CSV file na nakalagay na yung approved or rejected. Ito lahat na to, hindi mo na makikita to. Ang makikita mo lang yung button ng upload file and then yung download mo. Ganun lang kadali. So sa next video ko, ide-demo ko sa inyo paano nagwo-work yon.